Hi, I'm Delaware, and I'm here to briefly share my testimony of God's amazing grace sa buhay ko. You know, I spent 19 years in prison. Ako ay 25 years old nung pumasok ako sa bilangguan, and I was convicted for major crimes ranging from murder, prostrated murder, and 2 counts robbery hold-up. Yung dalawang robbery hold-up na yun ay dalawang opisina ng Philippine Airlines dito sa Manila, and that was in 1970 and 1971 consecutive. That was in 1970 and 1971. So I entered prison at the age of 25, convicted for 4 major crimes, and I had a total sentence of 12 years to 37 years. And then during my first few months in prison, I lost my wife. My wife abandoned the relationship, and so I became desperately hopeless, and I came to a sort of self-destructive episode ng buhay ko. I became an escape artist in Davao Penal Colony from 1973, late 1973 up to early 1977. I was classified as an incorrigible or a person beyond reform. I was classified as a notorious prison gang leader and also as an escape artist. But then came the greatest turning point ng buhay ko. I met a missionary woman who handed me a pocket-sized Gideon New Testament Bible. At siguro paglipas ng isang buwan ay na-encounter ko talagang basahin itong Bible na ito. And then I encountered Matthew 11:28, and the Lord is speaking in this verse. At sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigatan at lupasanin, at kayo ay aking pagpapahinga. And that night, I found myself na nakaluhod. It was surprising para sa isang katulad ko na tumigas ng piso at naging so bitter with life. Ay very surprising yung luluhod ako. And then I would talk, you know, straight from my heart sa Panginoon. Sinabi ko sa kanya na patawarin niya ako. At it was a long tearful night. Unti-unti ay the Lord binigyan niya ng mabilis na flashback. On the screen of my mind, I saw my life nung ako'y bata pa. I was religious, but I was not really a righteous person. Marami po akong nagawang kasalanan na it really led me to a life of crime, at marami akong mga brushes with death, marami akong life and death experiences bilang isa sa mga most wanted criminals ng Metro Manila. I was attacked as the gang leader ng kinatatakutang Gapos Gang during the late 60s up to early 70s. At ako nga ay napasok sa bilangguan. But then, that night, when the Lord visited me in prison, that wee hour of the night in the middle of 1978, ay sinurrender ko ang buhay ko sa Panginoon. And that was the greatest turning point ng buhay ko. And the next part of this testimony ay marinig ko kung paano naging kabuti ng Panginoon sa aking buhay. I eventually became a phenomenal testimony or testament of God's modern times miracle. So just hang on and listen to my testimony for the glory and honor of God. Hi, ako po muli si Delaware, at this portion na to ay nais ko ikwento na kung anong ginawa ng Panginoon sa buhay ko mula nung tanggapin ko siya noong 1978, July 1978. Hindi ko po matandaan kung anong petsa yon, but ang alam ko lang July kasi that was the month na ako ay lumabas sa Bartolina. And then eventually paglabas ko sa Bartolina ay na-meet ko nga yung missionary woman na nagbigay sa akin ng Gideon pocket size New Testament Bible. So mula po nung panahon na yan, I was a well-respected and dreaded gang leader ng Sige-Sige Sputnik Gang sa loob ng maximum security compound ng Jubilee Prison. At the same time, ako po ay kilala rin dahil sa aking pong pagiging escape artist
Ako po ang unang tunnelman, ang unang nag-mastermind ng isang escape tunnel sa Davao Penal Colony. And it was foiled, nahuli kami. And then, I made the second tunnel after a year. Ay gumawa kami ng pangalawang tunnel at yun ay nahuli pa rin. But the third tunnel was successful. Pero kaso hindi na ako nakasama doon because during the time that the tunnel was finished, ako po ay naibalik na sa Muntinlupa. Pero ito po ay blessing in disguise. Kasi marami dun sa mga nakatakas na yun ang napatay. At ako naman ay binalik sa Muntinlupa. And that was during the time na nakilala ko ang Panginoon. So, I really had to cut at this point itong aking testimony because I had to leave the mall. Nandito po kami sa Greenbelt 5, yung pinakabagong magandang mall dito sa Makati. And it is a stormy afternoon actually. May bagyo rito, yung bagyong Waning, at kami ay we really tried our best na makakita ng isang lugar na okay ang audio. But this is the only place na nakita namin, isang coffee shop, yung ang tawag dito sa coffee shop na to, yung UCC coffee shop. At the battery is really low at this time, kaya siguro tutuloy namin doon sa studio. We're going to proceed doon sa recording studio and then I will finish my testimony. So narito na uli ako sa maliit na recording studio ng kaibigan ko si Kevin Malupa dito sa Makati Park Square. So to continue with my testimony, nung ako nga ay makakilala sa Panginoon, it was really a great turning point ng buhay ko. That was 1978. Kaya kung titignan ko, kung isa-summarize ko lahat, ako ay na-shoot to kill ng 3 taon muna from 1969 to 1972 bago ako nahuli. Ako po ay isa sa mga most wanted criminals ng Metro Manila bilang leader ng tinatawag na Gapos Gang. We specialize in robbery in band. At nung ako nga ay yun during my first 5 years, ayun yung pinaka most desperate time ng buhay ko. Kaya doon ako naging escape artist. Doon sa loob ng 5 taon na yan, ako ay naka-7 beses tumakas sa loob ng 5 taon. Ako ay naka-7 beses na tumakas. Pero actually, ang nagtagumpay ay 2 lang. Yung 5 ay foiled. At nung ako nga ay mabalik dito sa Muntinlupa, ako on the way, pabalik ng Muntinlupa, nung ako ibabalik na, ay na-ambush naman ako sa biyahe, sa barko. And muntik na akong namatay doon because I was fatally wounded dito sa dibdib ko. Tinamaan ako ng saksak at saka sa aking right armpit. Pero na-survive ko yung ambush na yon. At after 2 months, doon sa loob ng bilangguan, ay nakilala ko nga ang Panginoon. So ako po ay nagsimula noong 1978. And from that time on, I praise God. 1978, ngayon po ay 2011 na. So, bali, may 30 taon na ang naging pagsuko ng buhay ko sa Panginoon. At ako po ay talagang pinagpala niya. Napakadaming himalang dumating sa buhay ko. Ang unang-unang nga po dyan ay mula po sa miry clay, dun sa miry pit, dun sa pinagkalaglagang akong kumunoy ng kawalang pag-asa. Ako po ay itinungtong ng Panginoon sa isang matatag na bato. And He stood my feet upon a rock. At ako po ay nagsimula ng magbigay ng papuri at karangalan sa Kanya doon pa lang po sa loob ng bilangguan. Yung mga dating selda, ng mga dating kaaway naming mga prison gangs, ay sinimulan ko na po yung pasukin para kami ay mag-mini concert. Nagbuo na po ako ng singing group noon. Nag-mini concert kami and we testified sa kabutihan ng Panginoon. At ito po ay nakilala sa buong maximum security compound ng New Bilibid Prison. Hanggang sa dumating po yung point na ako po ay nagkaroon ng maraming pen pal dahil po ang aking testimony ay na-featured sa isang Christian magazine. At dito ako nagkaroon ng maraming sumusulat ng mga Christian correspondence, hanggang sa yung isa po sa kanila ay ginamit ng Panginoon. Yung isa sa mga kanta ko na doon ko lang kinakanta sa loob ng bilangguan ay isinali niya po sa Papuri Festival, yung Papuri 2 Festival. At yung sa Papuri Festival na yan, ako po yung the least among the winning artists. Out of more than 300 entries nationwide, ang awit ko po ay na pabilang
sa pinaka best 50, tapos sa susunod na pag-i-screen ay napabilang sa best 25, pero pagdating po yung kukunin na yung best 14 for the Papuri 2 Festival Concert, ako po ay nandun sa pang number 15. Pero palibasa po, yun ang plano ng Panginoon, na ako po ay talagang makita ng mga tao. Yung isa po dun sa mga winning composers ay nagkaroon ng problema sa kanyang attitude. At siya po ay sinabi niya na nobody touches my composition, it is anointed, so you can't change any lyrics or any note. So siya po ay na-disqualified. So automatically yung pang number 15 song, which is my composition, ay napabilang po sa Papurito Festival. And that was really a great, it was a phenomenon para sa maraming mga Kristiyano. Kasi I was the least among the artists. Inilabas pa ng bilangguan, napakahirap ng nagawang proseso dahil maraming mga request na na-denied ng Department of Justice. But eventually, ako po ay nakalabas sa pamamagitan po ng isang special pass na ang nagbigay ay Malacanang. Yung Executive Secretary Clave ni President Marcos ang nagbigay sa akin ng special pass para ako ay kumanta ng 3 gabi sa Film Life Auditorium at ako po ay heavily escorted. Meron po akong kasamang 3 gwardiya na nagbantay sa akin. Nasa left wing yung isang gwardiya ng exit ng stage, nasa right wing yung isa, at yung isa naman ay nandun sa may dressing room. So, yung pang unang gabi na ako po ay pinakita ng Panginoon sa napakadaming tao. And it was a 3-night concert. So, libo-libo pong mga tao ang nakarinig sa testimony ko. At doon na po nagsimula na hindi pa po ako lumalaya ay gusto na akong ma-invite ng maraming mga churches. So, i-pass forward po natin ang istorya. Doon sa loob ng bilangguan, ako po ay naghintay ng 14 na taon bago po ako lumaya. And it was the time that the Lord molded and refined isang bagong bill. Yung dating Bill Carpa sa Underworld ay naging Bill Auero. At diyan po ay sa loob ng bilangguan, ako po ay nakapag-produce ng 2 best-selling Christian album. Ako po ay nakaproduce at nakapag-record ng yung unang bestseller ko ay yung Isang Dakot ng Kanyang Himala, at yung pangalawa ay yung Kristiyanong Musikero. Kaya paglabas ko po noong 1991, ako po ay nabigyan ng napaka-special na presidential pardon ng Pangulong Corazon Aquino, at ako po ay lumaya noong 1991. And since then, mula po sa araw na yan, ako po ay na-invite na sa napakadaming lugar, literally almost in all the major cities and towns of our country, mula po sa Tugigaraw, ang pinakamalayo yata, hanggang sa Davao City, sa Butuan. At ako po ay nagsimula ng gamitin na rin ng Panginoon noong 1994. Ako po ay lumabas na, nag-concert na ako sa Brunei, sa Malaysia, and then sa Japan. At nagtuloy-tuloy na po yan from 1994, yung una kong concert sa abroad. Dito po ay nasundan hanggang 2006. At doon po to cut my story short, doon po sa loob ng 20 years ko sa paglaya, ako po ay pinadala na ng Panginoon sa 21 countries and more than 100 beautiful cities, mostly in Europe, Scandinavia, in Asia like Japan, at napakadami pong mga syudad sa Japan na maraming mga Pilipino at mga Pilipina na napag-concertan ko po. So, napaka-amazing po ng ginawa ng Panginoon. But, at this point in time, as I'm making this recording, 1 buwan pa po, less than a month ago, I was diagnosed sa pamamagitan po ng biopsy test sa akin pong prostate gland. It was confirmed na yung 9 years ko pong benign prostate enlargement ay nauwi na po sa cancer. But wag po kayong malungkot sa akin sapagkat para sa akin, this is just another episode ng panibagong fresh testimony na gagawin ng Panginoon sa buhay ko. And if ever lang na ako po na may mangyari po sa akin, ito pong edad kong to, 65 years old. Pero kung susumahin ko lang po na mabilis, from 1991 up to the present, hindi lang po 60,000 ang mga kaluluwang nadala ko sa Panginoon sa pamamagitan ng mga krusada, ng mga church invitations, sa mga youth camps, sa mga music seminars, at sa mga street concerts, at sa pamamagitan ng aking mga album na kahit hindi pa nga po ako lumalaya. Sa Saudi Arabia lang, napakadami pong na-born again dahil lang po dun sa album pong Isang Dakot ng Kanyang Himala. At karamihan po sa kanila, mga pastor na ngayon.
At sila ay lagi nilang nababanggit na ang kanila pong buhay Kristiyano ay may malaking part ako. So sa sino man po na naghahangad na marinig din ang patotoo ng buhay ko, huwag po kayong mag-alala. Ang cancer ko po does not make me a bedridden patient. Ako po ay nakakapag-concert. Actually po, yung most recent mission tour ko abroad was just like April. Nung nakaraan lang April. From March 28 hanggang May 3, ako po ay nasa Hong Kong. Umikot ako sa different churches doon at lumipat ng Macau, bumalik sa Hong Kong. And then pagbalik ko po dito, nag-live concert, isang major evangelistic concert May 27. At ang guest ko po dito sa isang major live band concert kong to ay si Dorothy Jr. Siya po yung siya yung nauna, tapos ako po yung nag-finale. So, makikita po ninyo na at the age of 65, yung kalawang pa my life is still continuously a purpose-driven life ng Panginoon. Talaga pong walang daya, tuloy-tuloy lang sa Panginoon. Even in whatever situation, ako po ay naniniwala na kahit cancer ito, kung shortcutin nila ay CA, this would also mean Christ alone. And I am dependent sa Panginoon lang. I just pray that the pastors, lalo na yung mga pastors na may bahagi ako sa kanilang buhay Kristiyano, you pray for me. Maaring hindi ko alam kung kayo matutulungan nyo ako financially, but okay lang kung hindi nyo naman ako matutulungan. Kasi it's very hard na magkasakit talaga, magastos, halos lahat ay gustong ni Satanas hubaran ka sa mga napundar mo, pero I will never be shaken because I will remain embracing the promises of God sa buhay ko. And I will overcome this ordeal once again because this is just another episode filled with fresh testimonies sa pagiging tapat ng Diyos sa akin. So, God bless you all. You will be hearing one of my songs. Sana po ito'y makadagdag pa rin sa inyong pag-blessing. At para sa mga pastor na interesado po kayo na marinig ako at makita, you can just contact me sa Facebook. My full name, William Auero, or you can just search Bill Auero sa YouTube, sa internet, ang mga kasaysayan ko, ang mga sinulat ng iba't ibang mga taong tungkol sa akin. And then you can also hear my song sa YouTube at makikita nyo rin po sa Facebook ang mga pictures kung saan po ako pinadala ng Panginoon. Maraming salamat po. God bless you all. Magbabago pa. Kahapon ko ay larawan ng kawalang pag-asa. Durusa, kalungkutan, kakambal ng bawat araw. Doon sa pambansang piitang kinalalagyan, ngunit isang gabing tahimik ako'y muling sinilang, luha ng pagsisisi ang sa'kin nagluwal, nilinis ng kanyang dugong mahal. Ako'y muling sinilang, inalagaan sa duyan ng Ibanghelyong banal. Ay pinalakas ng kanyang salita, at sa buhay kong ay naganap ang isang himala, ang hirap at kalungkutan doon sa Muntinlupa. Sa ngalan ni Jesucristo lahat ay naparang. Itinakwil man ang Maynila, mahal pa rin ang kalangitan, pagkat ang tulad kong makasalanan ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan, na siyang naging katulad
ng bawat nilalang na kanyang minamahal. Mahal pa rin ng kalangitan, pagkat ang tulad kong tulisan ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan, na siyang naging katubusan ng bawat nilalang na kanyang minamahal. Biyayang walang kapantay, ako'y muli